Samahan nyo kami sa panibagong araw nga dito mga mare sa atin at dito nga sa bukid. Na nga rin yung mga nagawa nga nila mga maring tataniman nga dito. Kaya ito yung halos pangalawang araw nga nila dito mga mare. Pero kahit papaano naman ay marami na nga rin silang nagawa. Pero ayun nga mga mare, yung dalawa nga sa kanila ay pwede na nga silang makapagtrabaho nga sa iba. Kaya nga lang medyo malayo nga dito. Tatakot nga rin kasi sila mga mare magkahiwa-hiwalay. Siyempre nasanay nga silang magkakasama mga mare. Kababayan nga lang din sila ni tatay mga mare kasi Bicolano nga rin at doon din sa lugar nga nila tatay. Kasi ngayon dalawa epo nga ni tatay tapos yung isa naman pinsan nga naman ng mga bata. Yung dalawa naman ikabarkada. Pero doon nga lang din sa pinuntahan nga natin mga mare sa Bicol. Kaya Richard nga ang kasama nga nila dito mga mare. Tingnan nyo naman nga yung baboy nga natin abay tuwang-tuwa sa tubig. Yung una ay takot na takot ngayon naman mga mare. Tingnan nyo may pagulong-gulong pa nga. Hindi pa rin kasi kami nakakabiling makakasama niya dito sa kulungan. Hindi ko pa alam kung saan nakakabiling to mga mare. Pero sabi ko kay tatay maghanap nga siya ng mabibilhan. Yung mga nagsasuggest naman sa inyo na dapat daw babae pa nga rin daw tapos papulugan na nga lang dun sa ibang baboy. At eto nga yung tatlo mga mare nag-email na nga rin dito ng mauulam nga nilang sitaw. Abay siran nga mga mare nag-iisip kung pwede nga daw baka magtayo ng ihawan tapos sila ang mag-iihaw. Kung sa totoo lang mga mare kung may negosyo nga tayong kailangan talaga ng tao ay hindi na nga namin sila paalisin. Kasi nga ayaw din nila maghiwa-hiwalay mga mare. At eto nga't nilimas nga nila dito yung balon nga nila Ate Marlene kasi mas maganda nga dito kuhanan kasi maraming ng tubig. Kaya ayan, nag-asikaso nga sila dyan habang nag-aasikaso naman yung tatlo habang nagluluto naman si Kuya Richard. Medyo malalim rin to mga mare kaya ay may taga-abot nga rin. Pero nakakatawa nga lang din yung paglilimas nga nila mga mare halos natatapon nga lang din pabalik dito sa loob ng balon. Kahapon nga ay umuwi nga sila dito at kumuha nga ng damit mga mare. Hindi nga sila nga ng isda ngayon kaya ayan, ito nga ulam nga nila. Naman ngayon kaganapan nga dito sa bahay bago nga ang lahat syempre nagbarley muna nga ako mga mare. Tatanungin nyo nga kung anong lasa nga nito, hindi nga to lasang damo. Talagang maire-recommend ko nga ito sa inyo mga mare kung takot nga kayong uminom ng lasang damo. Napakasarap niya nga sa malamig na tubig. Bago nga ako mga mare kumain, ito muna nga ang ininom ko kasi maganda to sa umaga. Marami ka nga rin pagpipilian nga na flavor sa atin. May kape, may dark choco, may organic, merong pineapple extra. Ay nako, ito na naman po si Gael nga natin. Tingnan nyo naman kagigising nga lang din. Mas naging makulit nga siya ngayon mga mare ko ano-ano nga pinagpupukpok nga doon. Halos nga nagigising nga rin ang lolo niya mga mare kasi napakaingay niya. Kung naman nga nauna na nga rin ako kumain kay Ran kasi etong si Ran iluluto pa nga yung paborito nga niyang ulam. Etong kuhol, hiningi niya pa to kay Kuya Arnel. Ito nga isa sa paborito nga ni Ran mga mare. Sasampalukan nga lang niya tapos talagyan nga ng patola. Mabilis lang naman nga itong maluto kaya ay niluto niya na nga mga mare. Kahit nga may ulam na nga patola at upo nga dito na pinagsama ay gustong gusto pa nga rin magluto. Na kumakain dyan ng kuhol pero alam ko may mga ilan talagang hindi alam na kinakain pala yung kuhol. Ako itry nyo to mga mare lalo na nga kapag meron nga kaming kinainan na isang restaurant napakalalaki ng kuhol na nakita namin. Tapos napasabi na nga lang kami noon libre nga lang to sa bukid. Kung yung kuhol na to ay malaki na mas malaki yung nakita nga namin doon sa kainan. Malinis naman nga ito mga mare kasi 3 araw niya rin yan pinasuka. Bay gabing-gabi yan mga mare nililinis yan ni Ran. Tingnan niyo naman nga yung itsura niya habang kumakain yan. Kasi ang gusto ko nga sa luto na yan ay ginataan talaga. Habang kumakain nga kami etong si Kulot dumating nga siya mga mare at tinatanong ko nga kung nakailan aba hindi niya daw alam. Like kasi exam nga nila ngayong araw at alas 6 pa lang ay wala na nga sila dito ay siya naman dumating mga alauna na yata. Ako nga baka naman nga nakaitlog nga lang siya at eto't napakalaki nga na nahuling dalag. Sa inyo ba mga mare ano ang tawag sa inyo ng bulig? Dalag ba? Maya pa naman nga nila lulutuin yan dahil nakapagluto na nga sila dito ng ulam. At tapos naman nga nilang kumain ayan nagpahinga na muna nga sila dahil sobrang init pa rin naman. Kumuha pala ako dito ng ilang perasong mga damit kasi ito na lang din ang natira sa tinitinda nga natin. Kumuha nga ako tigli-5 damit tas tigli-5 short nga dito. Sabi ko nga ay sila na nga lang mamili ko alin nga ang gusto nga nila dito mga mare kasi balak namin kinabukasan ay kumain muna nga kami sa labas. Dapat nga ngayon kaya lang may pasok nga sila agad tas saka kasi kulot kaya naman naisipan namin kinabukasan na nga lang. Nung una nga mga mare ayan sinusubukan ko pa nga i-partner kaya nga lang sabi ko parang sila na nga lang bahala kung ano ang gusto nga nila. Baka kasi iparehas ko nga sa ganitong damit tas hindi nga nila gusto yung damit ayawan nga nila pero eto nga mga mare sinusubukan ko pa nga rin. Mga rin kami dito mga damit na pang lalaki kaya hahanapin ko para sa ganun may extra nga silang damit. Lalo na nga yung mga aalis na nga mga mare. Gabi nga pala nga ito mga mare at eto naman nga yung kinabukasan. Pero kung nga kay Ran sasama nga ako para makausap ko nga yung mga aalis. Kung sino nga yung gustong umalis mga mare kaya ayan at eto nga si Gael hindi talaga maipinta yung mukha niyan kasi inaantok na naman nga. Ang nakakatawa nga dito kay Gael mga mare kapag nga ayaw niya sa loob ay talaga
talaga namang gustong gusto niyang lumabas. Kahit hindi pa siya nakakapagsalita ay parang gusto niya ng mga marang sabihin na mamasyal man lang daw sila. Kaya alam na nga namin kapag gusto niya nga mamasyal mga mare. Pero kapag inilabas mo naman ay tuwang-tuwa na nga yan. Minsan nakakatulog pa nga sa galaan ng batang yan. At eto't nahuli pala kami kasi bumili nga kami ng merenda nga nila. Buta naman nga namin silang nagtatrabaho mga mare at eto nga anak ni Chuchu at ni Chichi, bali si Whitey to. E nasa labas pa naman nga yung itik kaya pinakawalan muna nga etong aso at etong yung dalag na nahuli nila, nilinis na rin nila para ulamin mamayang gabi. Kuya Richard naman nagtatanim na nga rin dito mga mare ng sili. Pakalaking bagay nga nito kung mabuhay nga lahat to at marami nga silang maitanim ko. Ititinda nga nila yun ay may extra pera nga. Nga din ang naisip namin punuin nga nila to ng gulay tas ibenta nila para meron nga silang ekstrang pera. Kahit kami ay okay na lang yung may makuha nga tayong gulay. Pinipigilan na nga namin magtrabaho mga mare kasi hapon na rin naman abay ayaw pa nga magsipagtigil. Nga namin ay naku wala na kayong gagawin kinabukasan pag hindi pa kayo tumigil dyan. Pero buti na nga lang pala hindi ko nga nakalimutan itong dadalhin ko nga sa kanilang damit. Ayan ibinigay ko na nga rin dito kay Alvin. Pagkatapos naman nga nun mga mare ayan namili na nga sila kanya-kanya. Totoo lang lahat namin binabasa yung comment yung mga mare. Totoo naman ngayon mahirap talagang magtiwala. Pero ngayon kasi tayo ang meron ngayon mga mare. Sabi nga namin baka ito rin talaga yung calling namin kay Lord. Kaya kami nagkaroon para makatulong din nga kami sa iba. Kaya sabi namin mga mare si Lord na ang bahala. Habang wala pa silang trabaho ay dito muna nga sila sa atin. Ayaw talaga nila mga maring umuwi kasi mas gusto nga nilang magtrabaho. Sabi nga ni Ate Paela masanay nga dito sa mga trabaho. Kasi nga mahirap nga rin yung kalagayan nga nila sa Bicol kaya siguro mas gusto nga nila dito makipagsapalaran. Dahil nga mahahaba na yung mga buhok nga nila mga mare. Kaya sabi namin paggupitan nga namin sabi nila wala ka daw silang pera. Sabi naman ni Ran libre niya nga daw. Ayan nga mga mare dinaan na nga namin sila dito mga mare. Si Kuya Richard na nga lang ang bahala nga sa kanila. Bala alas 7 na nga rin sila natapos dito. Lord maraming pong salamat sa lahat ng blessing. At syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.